Inuna sa pagdinig ng House Committee on Justice ang hindi umano tumutugmang bank transactions si Vice President Sara Duterte sa kanyang idineklarang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Kabilang dyan ang mga taon nung siya ay Vice Mayor ng Davao City mula 2007 hanggang 2010. Batay sa report ng Anti-Money Laundering Council, sa unang taon niya sa public office, nagdeklara si Duterte ng net worth na mahigit 7 million pesos. Habang halaga ng mga dumaang transaksyon sa kanyang bank accounts ay mahigit 208 billion pesos. Tumaas naman ang kanyang net worth noong 2008 pero bumaba ang halaga ng bank transactions niya. Muli itong tumaas noong 2009 sa halos 705 million pesos. Ang idineklarang net worth noon ni Duterte halos 19 million pesos. Ito rin ang pinakamalaking halaga ng mga transaksyon batay sa report ng AMLAC. 2010, nanalo bilang mayor ng Davao City si Duterte. May total net worth siya noon na mahigit 16 million pesos. Mahigit 648 million pesos naman ang halaga ng bank transactions sa kanyang account. Habang mahigit 597 million pesos ang halaga ng mga transaksyon ni Duterte noong 2011. Taong 2016, nagsilbing mayor muli ng Davao City si Sara Duterte at may dineklara siyang halos 35 million pesos na total net worth. Sa dalawa niyang termino, naglalaro sa mahigit 2 million pesos hanggang mahigit 11 million pesos ang diferensya ng mga bank transactions sa kanyang net worth. Mula naman 2022 hanggang 2024, Vice-Presidente na si Duterte, mas mababa ang halaga ng mga transaksyon kumpara sa kanyang idineklarang net worth. Noong 2025 hanggang ngayong 2026, wala pang nakalistang net worth ang Vice sa report ng AMLAC. Ang mahigit 1 million pesos hanggang mahigit 3 million pesos sa halaga ng bank transactions niya, pinakamababa sa loob ng halos 2 dekada niya bilang public official. Sa kabuuan, halos 4 billion pesos ang halaga ng mga transaksyon dumaan sa bank account ni Vice President Duterte mula noong 2005. Sinubukan po namin kunan ng komento ang BISEC at kanyang defense team pero wala pa silang opisyal na pahayag. Gayunman, nag-monitor daw ang kanyang kampo sa impeachment proceedings kahapon.